Matapos ang resolusyon ng korte na pagbayarin ang mga dating nanungkulan sa PhilHealth, sa di umano'y nawawalang pondo ng ahensya taong 2014 at di umano'y dawit si Senadorang Risa Hontiveros. Anak bayan representative na si Risa Hontiveros, kilalang kaalyado ni dating Noynoy Aquino. Si Hontiveros natalo pagka-senador noong election 2013, makaraan maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kabila nagsilabasan ng mga prints at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Hontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nagkakahalaga ng 442,000 eri taga-segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa prints at TV ads nito? Ayon sa mga netizen, si Risa Hontiveros, "Ong sa PhilHealth namin nasan anak bayan ka pala, tira ka ng tira kay VP Sara. Linisin mo muna yang dum mo. Dating pasiga-sigaw lang yan sa kalsada until now nasa gobyerno na. Wala nang ginawa kundi ang kumontra ng kumontra. Oh, paano last term na niya, so good luck na lang, balik ka na naman sa kalsada pasiga-sigaw." Nagmamalinis si Risa, and umimo din pala, kung makapang husga ka kay VP Sara. Hay nako, mabuti pang isauli mo na lang ninakaw mo sa PhilHealth. Akala mo naman talaga, no? Sobrang linis at sobrang walang bahid ng katiwalian itong si Risa. Akala mo talaga, no? Siya ang best example of transparency and, di ba, kumbaga walang korakot. Ay nako, di kayo sure. Dinampot ng mga pulis si Akbayan Party List Representative Risa Hontiveros Parapel matapos magkagilian sa isang rally sa Welcome Rotonda. Nadagdag sa liderato ng PhilHealth ang dating Anak Bayan Party List Representative na si Risa Hontiveros. Kilalang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino si Hontiveros. Natalo siya sa pagkasenador noong eleksyon 2013. Makaraang maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kabila ang naglabasang print at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Hontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ang isang TV ad na ume-ere ng 30 segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa print at TV ads na ito? Including the ballooning negative level net operating income of PhilHealth from 5 billion pesos in 2013 to 10.5 billion in 2017. Di ba? Queen of transparency, no? Ang linis. Di ba? Diyos mio. Tapos babanggain mo si VP Inday Sara. Excuse me, bigyan mo kami, di ba? Bigyan mo kami ng any issue, di ba? Or any katiwali ang ginawa ni VP Inday Sara. Aber, di ba? Aber. Sa ilang dekadang nagserbisyo at naging public servant, si Inday Sara. Sige nga, anong anomalya ang ginawa niya para ganyan na lang kayo magduda? Para ganyan na lang kayo bumatikos? Di ba? Talagang tama yung kasabihan na minsan kung sino pa, di ba, ang nagsasaboy ng putik, siya pa tong marumi.
Di ba? Akala mo talaga, grabe kalinis itong si Risa. Diyos ko, alam ka na namin, Risa. Di ba? Kaya nga, ayaw na ng mga tao sa mga dilawan kasi dinadramatize nyo. Kumbaga, kung may gusto kayong siraing tao, dinadaan nyo sa ngaw-ngaw, dinadaan nyo sa salita. Pero hindi nyo naman mapatunayan. Di ba? And mali ka lang talaga ng binangga. Ang binangga mo si Inday Sara na pinakamataas, di ba? Ang percentage ng trust rating sa lahat ng public official. Isali ka na, Risa. Di ba? Kaya gets namin bakit ka gigil? Di ba? Gets namin bakit, di ba, you are trying to, di ba, manipulate all the Filipinos, no? Na masama si VP Inday, di ba? Na may anomalyang ginawa si VP Inday. Palagi mo pa sinasabi na hindi makapag-explain si Inday Sara kung saan gagamitin, hindi makapagpaliwanag. Well, in fact, kami nga na nakikinig sa, di ba? Kumbaga budget hearing, di ba? Na-explain naman doon ni VP Inday Sara. Hindi mo lang talaga tanggap. Diba? Hindi mo lang talaga tanggap na ayaw, diba? Ayaw i-reveal lahat ni VP Inday Sara sa harap nyo. Malay kasi natin, baka kayo ang kalaban. Diba? May pagka-traidor baya kayo? Seriously? Diba? Seriously talaga? Si Inday Sara pa talaga ang sinisiraan nyo? Si Inday Sara pa talaga? Diba? Ang ginagawa nyo ng issue? Si Inday Sara, diba? Na pagtungtong niya sa pwesto, nagpagawa agad ng mga satellite offices nationwide. Di ba? Office of the Vice President, satellites and offices para madaling malapitan ng mga tao. Di ba? Ang OVP. Naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Astela Jimbo. Nagpasalamat na kami kay nagpasalamat na kami kay Secretary Tibo. Nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita. Because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit. Para in the end, yung hindi totoo, maging totoo sa utak ng mga tao. Naantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon, at ng buong na ginagamit namin ang pera para hanapin yung connection nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping.
Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingot. Kasi, ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para mag-kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. Welcome to the Philippine Government News Channel. Here, we bring you the latest breaking news and current events in Philippine politics. Get exclusive access to speech and video clips of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as updates on Vice President Inday Sara Duterte. We strive to provide transparency and keep you informed about the Senate hearings and House of Representatives proceedings. Stay up to date with the political landscape of the Philippines by subscribing to our channel today. Don't miss out on important discussions and debates. Subscribe now.